na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang mag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Hello, sir. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 sa buwan ng Enero, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the author, the anchorman, Police Colonel Benliner Capili, DDDO-NPD, DDNPD, Police Brigadier General Rizalito Capas, DDEPD, Police Brigadier General Wilson C. Asueta.
Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamamayan, sa YouTube, at sa inyong talapitan sa radyo DWBL 1242 kHz AM band. Ang ating pong programa ay pagsisimulan po ng Bible verse coming from the Bless Our Cups. Yes, sa lahat ng bumubuo ng ating programa at sa lahat ng ating mga lingkod ng bayan, no, ang ating PNP, the Lord bless you and keep you. A blessed morning to all of you. Okay, so nandito pa rin tayo every Tuesday. Ang aking dinadala ay ang ating pinag-uusapan is starting right, since this is the first month of the year. We want to do things right. It is a very important factor so that we can end well. So in starting right, pinag-usapan po natin dati, kailangan we should be able to follow the right director, which is God. And we should be able to determine the right direction, that is the law of God. And ngayong araw na ito, ating pag-uusapan ay ang right definition, right definition. Kasi ang gusto natin is to be successful, right? We live in a world that places a high value on success, right? However, worldly success or yung wrong success does not satisfy. I want us to see the difference and the benefits of a biblical worldview of success. And minsan, sino ba nagde-define ng success para sa atin? Minsan, yung mga kaibigan natin, kailangan kung ano meron sila, meron din tayo. Tapos, minsan, yung mga neighbors, minsan, kung ano meron sila, minsan, kailangan meron din tayo. Or yung pinapattern natin yung life natin sa nakikita natin sa social media, which is, it's a wrong idea. It's a wrong interpretation of success. Minsan, getting a degree or being a winner, ito ay success according to the world. But is this really true success? Alam nyo, si Solomon, nung siya ay nabubuhay, was the wisest king. And since he was the wisest king, he became siguro siya na yung richest king. And in his writing in the book of Ecclesiastes, sabi niya, in Ecclesiastes chapter 2, he found his great accumulations to be empty and unfulfilling. Walang satisfaction. Akala niya, yun na. Pero nung na-achieve niya lahat, wala rin pala, sabi ni Solomon, it's empty. It's empty. It's all vanity. Worldly success often leads to personal failures, yung neglect of quality time with the Lord. Minsan nagkakaroon pa siya ng stress sa ating marriage. So today, as very quickly, paano ba natin ma-achieve yung what is true success? True success is being right with God and obeying the precepts and instructions of God. Let me share with you a verse, Matthew 6:33. It says, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." When you're right with God, when you have a right relationship with God, which begins by knowing Jesus Christ as Lord and Savior, and you're walking in his ways, if you're faithful to him, obedient to him, he'll take care of you. Okay? He'll take care of you. And that is true success. The blessings which comes from the Lord as he is pleased and glorified in your life. So we have to get that right. Success is not the accumulation of material wealth. Because even you have everything, that does not guarantee you fulfillment and happiness. But when God makes you happy, when God supplies you with the right things you need, when God takes care of you, that's real success. It begins
with you making him as king. It begins with you putting him first, treating him as Lord, following him in every step of the way. That's the right definition of a blessed life, a successful life. So this is Pastor Caris, nagbibigay sa inyo ng ilang gabay para sa mga hamon ng buhay. God bless His Word in our hearts. Lord God, pagpalain niyo po kami sa buong araw na ito. Pagpalain niyo ang aming mga kapulisan ng programang ito. Gamitin niyo ito as a source of encouragement and motivation sa lahat ng nakikinig, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, inyo pong narinig ang ating Bible verse from our Bless Our Cups mula po kay Pastor Caris Fidel. We have 10 minutes after 12 o'clock. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, headed by the author, the Action Man, Police Colonel Benliner Capili. Bago ko pabatiin yung aking partner, at saka right after the news, meron tayong birthday greetings. Importante sa akin tong taon to eh. Oh, sweet talaga kasi inaalagaan nila tayo palagi. Tayo yun, kasali ka rito. Nais ko munang pasalamatan ang Caloocan City Police Station, siyempre. Ang office ni Didi, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Thank you, sir. Office ni DDDO, Police Colonel Benliner Capili. At ang Chief of Police ng Caloocan City Police Station, Police Colonel Ruben Lacuesta. At sa aking mga pilots for today, Siyempre kay Police Captain Michelle Alcantara, kay Police Staff Sergeant Jolly Kalayag, kay Police Staff Sergeant Francis Maligaya, and Patrolman Michael J. Melanio. Thank you for taking good care of me. Okay, so tulad po ng ating nabanggit, ang aking partner, akala nakalimutan ko na naman siya, nais po muna natin siyang pabatiin. Pero mauna muna ako, alam ko babatiin niya to eh. Bago ko batiin yung D-staff ng Northern Police District, I would like to extend from LBKM, our greetings on his well-deserved promotion, Police Brigadier General Arcangel. Na kailan lang ay nakasama po natin dito as director ng PICAG na wala pa yung star rank niya. So congratulations, sir. You deserve the said promotion. So with Police Brigadier General Ibay. Okay, partner, it's your turn. Yes po, magandang hapon po sa ating lahat. Binabati ko na rin po ang ating Chief PNP. Walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr., ating Regional Director ng NCRPO. Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr., magandang hapon po, sir. Sa ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta, sir. Ating Command Group ng EPD, Police Colonel Oscar Asildo, ang ating DDDA, Police Colonel Leonard Luna, ang ating DDDO, at ang ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixto. Binabati ko na rin mga ating District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rosalito Gapas, at ang ama ng LBKM, Police Colonel Benliner Capili. Sir, magandang hapon po. Okay, ang programang ito ay handog sa atin ng nawala ang kodigo ko. Ang programa ay handog sa atin ng GMT Engineering Services. GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangig, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Ang programang itindag sa atin ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus.
Handog din ito ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. We have 15 minutes after 12 o'clock. And this time, atin pong tanggapin, bago natin tanggapin yung pag-uulat, no? Kompleto ang pag-uulat natin from our police reporters, from NPD and EPD. Nais muna natin magandog ng awitin ng happy birthday, no? Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day. Happy birthday kay Rolly Meriales, ang age ni DDDO. Let's be happy and gay. We always... Sabi nga, that was January 11. Happy birthday! At sa lahat po na nagdiriwa ngayong araw na ito ng kanilang kaarawan, January 23. Happy birthday! Have a happy, happy birthday. Okay, muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, and this time atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Northern Police District. Mula kay Patrolwoman Deborah Alfar. Nasamsam ng mga otoridad ang nasa mahigit kalahating milyong halaga ng shabu mula sa umano'y tulak ng iligal na droga sa isang high-value individual sa ikanasang buy-bus operation sa Caloocan City. Kinilala ang suspect na si Alias Negde, 26 anyos at residente ng Valenzuela City. Ayon sa investigasyon, naaresto ang suspect sa ikinasang buy-bus operation ng NPD District Drug Enforcement Unit. Na-recover mula sa suspect ang 5 pakete na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na nasa 100 gramo ang timbang, na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Maliban dito, nakuha rin mula kay Alias Negneg ang gamit na cellphone, sling bag, marked money na ginamit ng pulis na nagpanggap na buyer. Pansamantalang nasa kustodiya ng NPD DGEU ang suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 2.5 milyon na halaga ng shabu nasabat sa 2 drug dealers sa Caloocan. Matagumpay na naaresto ng Caloocan Police Station ang 2 hinihinalang drug dealer ng umano'y shabu sa Caloocan. Kinilala ng pulis ang mga suspect na sina Alias Ian, 32 years old, isang promodizer, at Alias Kulot, 42 years old. Nahuli ang mga suspect sa ikinasang buy-bus operation ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Caloocan matapos magbenta ng 6 na perasong sachet ng hinihinalang shabu sa pusher buyer kapalit ang budol money. Nakuha sa kamay ng mga suspect ang humigit kumulang sa kalahating kilo ng hinihinalang shabu na may street value na aabot sa 2.5 million pesos. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Northern Police District kamakailan ay nagdaos ng opening ceremony para sa Continuing Character and Competency Development Program o C3DP Batch 8, 9 at 10 na kung saan ang pangunahing tagapagsalita ay si Police Colonel Benliner L. Capili, Deputy District Director for Operations ng NPD. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan din ni Police Colonel Renato B. Ocampo, Chief DPRMD, at dinaluhan ng mga kalahok mula sa iba't ibang distrito at police station sa Kamanava. Sa pagbubukas ng C3DP, nagpapasalamat ang NPD sa mga dedikadong personahe na nagbigay daan para maging matagumpay ang programa. Sa pamamagitan ng sama-samang dedikasyon at patuloy na pag-aaral, nananatiling matatag ang NPD sa layunin nitong maglingkod at magprotekta. Tiyak na ang Kamanava ay uunlad na isang ligtas at mapayapang komunidad. Disaster Awareness and Preparedness Program inulunsad sa NPD. Ang Northern Police District sa pakikipagtulungan sa Eagle Response Team ay nagkaisa na naglalayong mapalakas ang kakayahan ng bawat isa laban sa kalamidad. Nakilahok sa programang ito ang ilang mga personahe ng Northern Police District.
Ang layunin ng programang ito ay hikayatin ang komunidad na maging handa at alerto sa anumang sakuna. Isinagawa ang unang bahagi ng programa sa isang barangay sa Caloocan. Kasama sa mga tinalakay ang tamang pag-organisa sa loob ng tahanan, pagbuo ng emergency kit at ang tamang gagawin sa panahon ng lindol, baha o iba pang kalamidad. Layunin din ng programa na giwing handa at alisto ang bawat pamilya at komunidad sa anumang disaster o kalamidad. Sa pagtutulungan ng bawat isa, mas maaaring malampasan ang mga pagsubok na dala ng mga natural na kaganapan. At yan po ang mga nakalap na balita mula dito sa Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Deborah Alfar ng Northern Police District. So this time, atin pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, mukha ayun. Go ahead, go ahead. Okay. Malaboso ngayon. Okay. Go ahead, go ahead. Kalaboso ngayon ang 30 anyos na lalaki na kinilalang si alias Kevin matapos mahulog sa ikinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Matagumpay na naaresto ang sospek nang magpositibo ang transaksyon nito sa operatiba na nagpanggap na buyer at makuhaan ito ng iligal na droga sa halagang 7,200 pesos. Maliban dito, nakuhaan pa siya ng ilang pirasong sachet ng hinihinalang shabu. Sa kabuuan, tinatayang umabot sa 272,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sa sospek. Walang takas ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Pasig PNP si Kevin para sa kaukulang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa masusing eksaminasyon na ng EPD Forensic Unit. Dumako naman tayo sa naging aktibidad ng mga kapulisan ng EPD. Riverbank Coastal Cleanup Drive isinagawa ng mga kapulisan ng Eastern Police District. Kaugnay sa core value ng PNP na makakalikasan at pagsuporta sa Pasig River Urban Development Project of His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. na may temang Pasig Bigyang Buhay Muli. Ang mga kapulisan ng Eastern Police District ay nagsagawa ng Riverbank Coastal Cleanup Drive, katuwang ang mga LGUs at mga stakeholders sa mga lugar na malapit sa Pasig River. Bahagi ng naturang gawain ay ang paglilinis ng mga natuyong dahon at mga basura na nagkalat sa nasabing lugar na maaaring makabara sa mga drainage o maianod sa ilog na madalas nagiging sanhi ng pagbaha o ang nagdudulot ng sakit. Tanging panawagan at paalala ng otoridad sa publiko, ating pahalagahan, alagaan at magbigay malasakit sa ating kalikasan upang ang balik sa ati kasaganahan at kaligtasan. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny Dolor ng Eastern Police District. MT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabanggiginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Programang tendog sa atin ng GMT Engineering Services located at 3rd Street, Pasagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capas.
lahat ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. We have 25 minutes after 12 o'clock. Bago natin i-play yung ABP ng ating panauhin, nais ko munang i-greet ulit ng belated happy birthday si Police Brigadier General Bognalbal, ang dating director po ng PNP Sosya. Kaya din magandang tanghali kay Attorney Andrew Ferrer, naalala ko si Andrew. Kay Attorney Eric Valero, Chief Legal na LTFRB, Attorney Bob Page, ED-LTFRB, Attorney CJ Marbella, kay Police Brigadier General Andre Dizon. Maraming salamat po, sir, at sa lahat ng staff ng LTFRB. Okay, so this time, bago yan, may nakalimutan ako, no? Nais din nating batiin ang isang magandang tanghali, ang D-staff ng Northern Police District. Siyempre, to start with our Chief PNP, Police Brigadier General Benjamin Acorda, RDNCRPO, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., DDNPD, Police Brigadier General Rizalito Gapas, DDDA, Police Colonel Erosito Miranda, DDDO, Police Colonel Benliner Capili, DDDS, Police Colonel Adilberto Pitaliano. Nais din nating batiin at pasalamatan ng ACOPA, si Police Lieutenant Colonel Torres, ACOPA ng Caloocan City Police Station. So this time, we're going to play the ADP ng PNP Sosya. Paano mag-apply sa online license to exercise security profession, LESP? Una, pumunta sa inyong browser at i-type ang sosya-online.pnp.gov.ph. Magparehistro at mag-sign up, mag-update ng profile at punan lahat ng impormasyong kailangan. Sa kanang bahagi sa itaas ay i-click ang Licensing tab. Pumili ng Processing Branch. Piliin ang paaralan ng pagsasanay at uri ng lisensya. Sunod ay i-click ang Apply. Sunod ay i-upload ang kinakailangang dokumento pagkatapos ay i-click ang Submit. Sa pag-aproba ay makakatanggap ka ng SMS notification, maaari nang pumunta sa OSS, SATOS o RCSUs para mabigyan ng order of payment na maaaring bayaran sa kahit saang branch na Land Bank. Pagkatapos ay bumalik muli para ibigay ang Special Bank Receipt o SBR na galing sa Land Bank para sa photo capturing at upang makuha pagkatapos may print ang LESP card. Paano mag-apply sa online license to operate, LTO? Una, pumunta sa inyong browser at i-type in sosyaonline.pnp.gov.ph. Magrehistro o sign up sa pamamagitan ng pagpindot sa Register button at piliin ang LTO pagkatapos ay punan lahat ng impormasyon na hinihingi. Pagkatapos makagawa ng account ay pwede na mag-login gamit ang mobile number bilang username at ang default password. Sa kaliwang bahagi ng agency account ay i-click ang LTO application, pindutin ang apply at i-upload ang hinihinging dokumento at i-click ang submit. Hintayin ma-evaluate ni evaluator ang mga dokumento na in-upload. E-select ang schedule at pumili ng araw kung kailan magpapa-inspect sa inspection team. Hintayin ang order of payment upang mabayaran sa Land Bank. Dalhin ang mga orihinal na dokumento at resibo mula sa Land Bank para personal na ma-verify ng processor bago i-release ang LTO. Lahat ng government agencies ay susunod sa bagong batas, Republic Act 11032, the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang lahat ng sumusunod ay ang inyong mga karapatan. Ang inyong aplikasyon ay hindi dapat tanggihan ng walang sapat na dahilan. Lahat ng requirements at bayad ay nakasaad sa Citizens Charter. Pagbibigay ng abiso bago tanggihan ang aplikasyon kung may kulang. Hindi na kailangang makisabuatan o kumuha pa ng fixer. Kung may mga katanungan ay maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero,
0956534414 Police Brigadier General Gregory B. Bugnalbol, Chief Sosya, 090556284881 Police Colonel Joyce Patrick B. Sangalang Assistant Chief Sosya, 0929270486 Police Colonel Merkidi Bodanyo, Chief EMD, 0927203766 Police Lieutenant Colonel Riche Rivera, Chief SLD, 0926018285 Police Colonel Henry G. Flores, Chief STMD, 093952255165 Police Lieutenant Colonel Regina N. Bascu, OICS-CMD. Watching daw from Bacolod. Oh, nasa Bacolod si Robin. Again, from LBKM family, congratulations on your well-deserved promotion. Police Brigadier General Resty Arcangel, Director Pika G, Police Brigadier General Tom Ibay, District Director, Manila Police District. Greetings ka. Okay, greetings coming from LBKM and of course from Police Colonel Ben Liner Capili, DDDO NPD. Congratulations, Kaagapay Class, PNPA, Kaagapay Class 96. Okay, so this time, bago po natin ipakilala ang ating panauhin, tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. He is a highly respected officer and extremely committed leader. A native of Capas Tarlac, steered and stimulated by his aspiration to become one of the prides of his hometown. His unwavering ambition led his path in the premier educational institution for public safety officer, Philippine National Police Academy, a proud member of the PNPA Kaagapay class of 1996. At a later time, he was forged and molded in the different significant position until the time where he is now incumbent. In his 29 years dedicated service and experience to the Philippine National Police, his brilliance and competence have been acquired through continuous learning and keeping abreast of the latest development in different fields of competency. He is a recipient of various awards and medals. At home, he is a true value organic farmer and advocate of environment and climate change. He is a loving and supportive father of 3 smart sons, married to Mrs. Jessica Arcilia Sangalang.
As a young police lieutenant assigned in the autonomous region of Muslim Mindanao after his graduation from the Philippine National Police Academy as junior officer and detachment commander, and he continued his tour of duty as chief of police of different stations in provinces of Tarlac, Pampanga, and Bulacan. He was also designated in various positions. Amin pong ikinalulugod at syempre no, tulad ng nabanggit natin kanina, is a proud member of PNPA Class Kaagapay 1996. With us is the Assistant Chief of Philippine National Police Social, Police Colonel Joyce Patrick Sanggalang. Magandang tanghali po, Police Colonel Sanggalang. Yes, ma'am. Ma'am Flory at Major Darius. Magandang tanghali po. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Bumati ka, partner. Baka nakalimutan na kita, no? Yes, sir. Welcome po sa LBKM, sir. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At nagpapasalamat po ang PNP Sosya sa pagkakataong binigay ninyo para ma-advertise naman natin kung what is PNP Sosya is all about. Oo, pero bago yan, we are very proud, no, syempre, because the author, the action man, is a proud member of PNPA Class Kaagapay 96. So with our guest, no, si Sir Sanggalang is PNPA Class Kaagapay 96. Anyway, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Nais muna nating ipaabot at ipaalam sa ating mga kababayan kung ano po ba ang PNP Sosya, sir? Yes, ma'am. Again, magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Papasalamat po kami sa programa na lingkod ng bayan. At of course, kay Action Man Colonel Ben Capili, ang classmate ko. Marami po sa ating mga kababayan kung minsan hindi naririnig kung ano talaga ang PNP Sosya. Ano po? Minsan tatanungin nila, ano po ba ang PNP Sosya? At saan po ba ito? Ano ba ang function o ano ba ang pinatutupad ng PNP Sosya bilang isang unit ng Philippine National Police? So ang PNP Sosya po ay under po ng Civil Security Group, na pinamumunuan po ni Major General Benjamin H. Hilo Jr. At ito po ay may dalawang sangay. Yun nga po ang isa yung Sosya o yung Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. At ang kapatid po namin sa kabilang branch naman ay yung Firearms and Explosives Office. So ang PNP Sosya po ay ito po ang regulatory body o ang nag-oversee sa lahat ng mga organ. Sir, yes, ma'am. Colonel Sanggalang, ano po para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan, included us, no? Dalawa pong magkapatid dito under Civil Security Group. Come again, sir, ano po yung isa aside from Sosya? Ang Sosya po at ang Firearms and Explosives Office, yung pong FPO po. Under po ng Civil Security Group. Yes, sir. Go ahead po. Ang sa amin po, ang PNP Sosya, ito po yung unit o isang PNP regulatory body na tinatawag. Kami po ang nag-oversee ng mga organization, operations, business at saka activities po ng mga private security professional o PSPs na tinatawag natin. In short, ito po yung mga security guards na nakikita natin sa iba't ibang posting sa ating komunidad. At kami rin po ang nagre-regulate ng mga private security agencies, private mga company guard forces, at government security force. At kami rin po ang nagre-regulate sa lahat ng private security training agencies. Akala po nila yung mga gwardiya isa lang, pero ito po ay napakarami. Okay. Nakikita po natin ng mga gwardiya natin, kung titignan natin ay mas makapal pa po ang deployment ng ating mga security professionals compared sa ating mga uniformadong police dahil sila po ay kasama at kaakibat natin at sila ay kinoconsider natin mga force multipliers po ng Philippine National Police. Okay, yung mga company guard forces po. Yes, ma'am. Go ahead, sir. Hindi, curious lang ako, kasi may pinaka-latest po tayo na nais na kumustahin sa inyong tanggapan. And we know for a fact that you will be staying with us until 1:15.
Kaya Yes, ma'am. marami kaming matututunan, ano? Pero meanwhile, ito po yung pinakasariwa, no? Na nais din nating malinawan. During the holiday seasons, nagkaroon po ng parang ipinatutupad na panuntunan ang PNP SOSYA when it comes to our security guards deployed wearing these yung parang mga can we call this Mascot. one mascots, no? Yes. Nais lang po nating linawin at alamin, Colonel Sanggalang, Yes. ang kalaliman po nitong kautusan na ito, no? First of all, dahil ito ay parang isa ng parang isang panuntunan na ng PNP SOSYA, sino po ba ang tatamaan dito if in case there will be a violation doon sa ating security guards and security agency on such violating this order, ang pagpapasuot ng mga mascots or other uniforms except doon sa kanilang uniform, yung violation na yon. And another thing, since holiday seasons lang ang parang pinaka rampant, no, na bihisan ang ating mga guards. So when in fact nasa katuwiran, tama talaga yung ito'y nabigyan at napagtuunan ng pansin, ano? Kasi nga yung identity ng ating mga guards pag sila ay nagbihis na ng iba, doon pumapasok yung mga problema. Ito lang po, we will take this opportunity, Colonel, na malinawan lang po ito, no? Para syempre, out of concern para sa ating mga kababayan. And if in case, meron pong instances of violation, saan po pwedeng magreklamo? Yes. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sakto na yun po, ito po yung nakasaad sa bagong batas natin, yung Republic Act 11917, o yung tinatawag nating Private Security Industry Act. Ano? Ito po yung bagong batas na naggogobyerno sa ating mga security guards. Regarding naman po rin sa katanungan kung bakit bawal, during holiday season, naglabas po ng Memorandum Advisory ang ating pong unit o ang PNP SOSYA na ang ating pong mga gwardiya hindi pwedeng magsuot ng mga kagaya ng isang Santa Claus, ganon, o kung ano man ang pwede sa Christmas outfit. Dahil ang ating pong mga security guards, primarily, ang trabaho po nila ay magbantay. Magbantay. So, hindi po sila pwedeng utusan o hindi pwedeng bigyan ng tasking o trabaho maliban dito po sa kanilang pagiging security professional. Security professionals po ang tawag natin sa kanila dahil ito pong nakasagad sa bagong batas. Pangalawa, hindi rin po sila pwedeng maging traffic personnel o errand boy or taga-bitbit ng kahit na ano, ng ating mga managers, taga-payong. Hindi po trabaho ng ating security guard yan. Ano? Out of courtesy, ang mga gwardiya po, kung minsan ay naulan, hindi naman po sila namimili ng VIP. Normal naman po yun kung may makita tayong taong nababasa at meron tayong payong. Yun po yung pinapayungan nila. Pero po kung sila ay magsisilbi, lampas doon sa nakatakta sa batas na pagiging security professional, ito po ay labag. At ito po ay in-issuean ng violation ticket receipt o VTR pag ito po ay nakita ng ating mga inspecting teams ng SOSYA or ng mga regional civil security units na nakakasakop po sa kanila. At the same time, kung meron naman pong mga violations sa code of conduct ang ating pong mga security guard, kung meron tayong nagitang mga bastos, lasing na security guard, nagpaputok na security guard, yan po ay pwedeng ireklamo sa himpilan o sa opisina ng SOSYA at saka sa ating pong mga local territorial police unit. Or if by chance, Colonel, yung pong sinabi ko, if limbawa there is a private individual who actually nakakita nito, no, yun yung proper costume partner na pinagsusuot mo. If ever po may violation na ganon, saan po sila dapat o paano po ba maidudulog sa inyong tanggapan itong reklamo na to if by chance may na-encounter na ganito? Tama po, Madam Floria, no? Kung kita tayong concerned citizen, nakita po natin na may violation ng ating mga security guard. Meron po kasi tayong tinatawag na official uniform ng ating mga gwardiya. So yan po yung nakasad din sa batas, yung proper wearing of uniform. Yan po ay pwedeng picturean o pwedeng videohan at ito po ipadala sa pinakamalapit na Regional Civil Security Unit or dito po sa opisina ng SOSYA.
Kaya lang po ito ay may kaakibat na complaint sheet. Dapat po identify po yung nagreklamo at idulog niya ang reklamo niya rito sa opisina natin at ito po iimbestigahan at aksyonan at magkakaroon po ito ng kaukulang penalty sa parte ng security guard na nag-violate ng uniform code o kung iba pang mga violations naman po ang ginawa ng security natin. Nasabi ko nga kanina, yung naging bastos sila, nagkamali sa anumang code of conduct and ethical standards na nakasaad sa Republic Act 11917, yan po'y pwedeng ireklamo rin dito sa opisina ng SOSYA or sa RCSU at ito po'y iimbestigahan at binibigyan po ng kaukulang parusa. Kung doon naman po sa mga... Yes, Go ahead, sir. Go ahead. Meron naman po tayong mga ibang sitwasyon kung minsan ay nakikita natin yung mga security guards. Pero pagdulog ng problema, hindi pala sila licensed security guard o expired ang kanilang mga security guard licenses o yung tinatawag nating LESP, yung License to Exercise Security Profession, yan po ay dalawa po mapaparusahan. Yung security guard for posting and doon po sa duty na without license to exercise security profession at yung kanilang agency na nag-hire at nag-post po sa kanila dahil alam nila na wala pong lisensya yung guardia nila at ito po ay ginamit pa nila at pinost sa mga establishment bilang security guard. Okay, partner, alam ko may tatanong ko kay sir, pero pwedeng sagutin ito ni sir later, no? Hindi, nakakats lang sa akin yung sinabi ni sir kanina when it comes to costume, no? Yung wearing of costumes. Napansin ko lang, I just don't know, no? Please correct me if I'll be wrong, sir. Parang ang narinig ko kasi parang unliable lang yung security guard. How about the security agency? Pero wala po bang... ayun. Kasabay na rin siya doon. Okay, partner. Meron po kasi tayong tinatawag na mga, Ma'am Flory, meron tayong mga security officers or supervisors na tinatawag. Ano? And ito po ay ang parang ranggo ng mga security professionals na mas mataas doon sa mga posted security guards natin. Sila ang nag-oversee, nagsusupervise o nga sumusunod ang ating mga security guards sa panuntunan ng Republic Act 11917. Kapag may labag po at kaalaman nila yan, kasama po ang agency pati yung security officer for negligence on their part na i-correct itong ating mga security guards na nakapost or naka-duty. Okay, partner, happy viewing kay Totski at kay Ka-Eloy, no? Balane. Nanonood din yung mga tiga PNP SOSYA. At maganda tanghali sa bagong PIO ng Northern Police District kay Police Captain Ami Centro Chiu. Partner, go ahead. Yes, sir. Update na lang natin, sir. Tanong ko lang po, follow up na rin po yung katanungan ni Ma'am Flory kanina. Sir, mayroon ba tayong mga preempt na purification of fake license sa mga security guard? Ano yung maaaring criminal liabilities ba o administrative lang sa isang security guard po? Sama na rin natin ito, no? Sir, meron po tayong nagtatanong lang, saan po daw pwede ireklamo? An agency that doesn't pay on time. Pagdating po sa pagreklamo, sabi ko nga po kanina, pwede pong idulog yan sa ating nakakasakop na Regional Civil Security Unit o mismong dito po sa Enforcement Management Division ng PNP SOSYA. Dito po sa Camp Crame, sa opisina ng SOSYA. Okay, sir. Go ahead, sir. Yung katanungan ng Yes, sir. Mayroon ba tayong mga initiative o program para ma-preempt natin yung purification ng fake license, sir? Sa mga security po natin? Napakagandang katanungan. Kasi hanggang ngayon, maniwala ka po kahit sa hindi, meron pong nagre-renew na security guard sa window transaction namin dito na hindi niya alam na fake ang license niya. Hindi niya alam. So, maliban po sa mga memorandum advisories at saka dun sa mga FB page ng SOSYA na winawarningan natin ang mga security guards na mag-renew or kumuha ng lisensya outside our official venues, which is the Regional Civil Security Units, offices, na nakakasakop po kung anong region ka, or dito mismo sa ating pong opisina sa PNP SOSYA. Ang mga reklamo pong inabot namin dyan na meron pa mga letters dito sa SOSYA na inaksyonan namin at inimbestigahan.
Kaya lang, ang nakikita po natin na nagiging problema, kaya napakaganda po nitong pagkakataon na to na maging guest kami sa Lingkod ng Bayan. Ano? Marami po sa mga inimbestigahan namin na pinalakad sa mga fixers ang kanilang lisensya. Ngayon, nagreklamo po sila sa amin, bakit daw hindi pa po na-approve at hindi pa po lumalabas ang kanilang lisensya. Naaawa kami dito sa mga security guards po na dahil pag inimbestigahan mo yung nagre-renew po ng LESP niya dito sa opisina namin, ang sagot po niya ay pinalakad din niya. At napakalaki po ng binabayad nila sa tulang sa mga fixers. Kaya yan po ang panawagan namin palagi sa ating mga kapwa security guards, kababayan natin, na pagkukuha po sila ng kanilang mga license to exercise security profession, pinakita po natin kanina ang proseso, naka-online po tayo, i-upload po natin yung mga requirements, hindi nyo po kailangan pumunta kagad dito. Pagkatapos na-upload ang mga requirements po dun sa lisensya na na-applyan, ay mabibigyan po kayo ng order of payment, babayaran nyo sa land bank, ipo-forward nyo sa amin, at makikita nyo sa inyong account na approved, kung kompleto, at for printing, at for release ang makikita ninyong status ng inyong application. At pupunta po kayo rito para tanggapin na lang yung authentic and original LESP card ninyo. Okay, curious about this thing, sir, ano? Yun nga, tulad ng nakikidama kami, nakikisimpatya sa mga security guard na ika nga nabibiktima pa nito, mga fixer, when in fact, a little lesser na nga lang yung kinikita ng mga tao, maloloko pa, no? Sir, di po ba automatic ito? There is a security agency, automatically, I just don't know, no? Kung talagang ito ba ay bahagi ng panuntunan nila to process individually yung kanilang mga lisensya on renewals or ano, or there is a particular liaison na responsable to take good care nung kanilang mga papeles when it comes to SOSYA. Opo, tama po ang inyong nabanggit, Madam Floria. No? Meron po tayo mga authorized liaison officers na may SPA galing sa ating mga security agencies na mag-transact, mag-submit ng mga requirements ng ating mga security guards na tinatawag naming overseas, galing ng Visayas and Mindanao. Ito po ay nakalista dito sa atin ng mga authorized representative. Pero ito po ay dun lang sa parte na mag-process ng mga papel nila. Yung pong drug test at neuro nila ay hindi po pwedeng non-appearance yan. So meron po tayong mga accredited NP testing centers at meron tayong accredited drug testing centers ng DOH. Provided, pag sinabit po yan sa amin ay binavalidate pa po yan ng forensic unit ng PNP doon sa drug test at yung naman pong neuro natin ay binavalidate pa ng ating health service bago natin makumpleto yung process. At yan po ay ini-issue natin dito. Ini-issue naman po natin by bulk na tinatawag po. O kasi mga tinatanong natin, partner, kay Colonel Sanggalang, ano, wherein ito ay yung direktang na-encounter ng ating mga kababayan. Like those people who are victim of fake licenses, no, sir? Ano po yung konsiderasyon na binibigay nyo sa kanila? Halimbawa, here is an individual who actually, no, he has no knowledge na fake yung hawak-hawak niya. Is he given enough time para ika nga ay mag-process ng tamang lisensya? Yes, Madam Flory. Opo. Tama po yun. Ano? Dalawa po kasing klase yan. Makikita natin yung fake license. Unang-una sa inspection po ng mga inspection teams natin. Pag nag-inspect po, lahat po ng security guard na in-inspect ng inspection team ng SOSYA o ng RCSU ay tinitingnan po yan. ID, yung DDO nila, yung deployment order nila, at yung kanilang mga firearms kung meron man, yung mga license ng juridical license ng mga baril nila. So pag yan po yung nakita natin na hawak-hawak ng security guard during inspection while posted, ulitin ko po, while posted, sila po ay liable for possessing illegal or fake LESP. Pag yan naman po sa Windows transaction, makikita naman po natin siguro hindi naman intentional, no? Hindi naman magre-renew ang ating kababayan dito na alam niyang fake ang license niya. So pag nandito po ay inimbisigan lang po natin at tinutulungan natin kung paano makakuha ng tamang lisensya.
at itinuturo po natin sa kanila yung proseso. Wala pong Mm. penalty. Oo nga, kasi nakakaawa din ano, if talagang walang knowledge yung tao tapos mape-penalize pa yung tao Yes. on his ano naman yan, since ang ating mga otoridad ano, ika nga kumpleto sa pagkilala yan ng taong nagsasalita ng totoo at nagsisinungaling, sir, Yes, di ba? tama May po. lulusot ba? Saka yung may partner, intention at walang intention. yun. Partner, ikaw naman. Yes sir, kumustahin naman po natin sir yung sa yung personnel po ng SOSYA natin, PNP SOSYA. Ano naman po yung mga program natin sa para mapataas pa yung moral and welfare nila sir? Pardon, Bok, Darius? Sir, dala-dalawa na sir. Sir, dala-dalawa na yung microphone niya. Lakas-lakasan mo. Yes sir, kumustahin naman po natin yung welfare and moral and welfare yes. PNP Sa SOSYA. atin naman dito sa mga personnel natin sa SOSYA, we have 4 divisions actually. Meron po tayong Enforcement Management Division, yung Canine Management Division, Licensing Division, at saka yung Training Division natin. As far as moral welfare is concerned, ang SOSYA naman po ay meron tayong sumusunod din tayo sa awards and recognitions. And of course, sa punishment din kung sakaling may ginagawang hindi maganda yung ating mga personnel o mga tauhan. Consistent po ang inyong SOSYA sa pagbibigay ng awards and recognition sa ating mga tauhan. At the same time, yung pong mga kinakailangan natin na i-send sa mga schoolings nila, hindi naman natin pinipigilan yan para po sa career advancement nila. Priority po ng ating Chief SOSYA yan, ang ating CSD Director, and of course, ang ating Chief PNP to look on the moral and welfare of our personnel. Pag nagkakaroon po naman tayo ng konting problema, ayan po ay kaagad nating nire-resolve sa pamamagitan ng dialogue, personal dialogue po sa ating mga tao. Kaya masasabi ko, ang mga personnel po ng SOSYA as far as moral and welfare is concerned, ay mataas naman po ang ating moral and welfare. Okay. Siguro ang nais nating kumustahin at alamin naman ngayon kay Colonel, no? The Assistant Chief ng SOSYA ay itong for the past year of 2023. Ano-ano po ba yung magaganda nating mga programa na naisagawa at sa kasalukuyan ay isasagawa pa para po sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng PNP SOSYA sa ating mga security guard, security agencies at sa mamamayang Pilipino, sir. Maraming salamat ulit sa katanungan, Ma'am Flory. Yung pong nakaraang taon, sabi ko nga po, at ini-improve natin yung online system po ng ating opisina. Kung saan yung pong pinakita namin kanina, isa po yan sa mga magandang programa na ilulunsad ng SOSYA, yung online system ng license to exercise security profession at saka po yung pagkuha ng license to operate. Streamlining po yan at yan po ay kakibat natin dyan yung pong ARTA law at yung ease on doing business in the government. Gusto po nating mapabilis at maging madali sa ating mga stakeholders o sa ating mga kliyente na tinatawag yung pag-apply nila ng bagong lisensya, pag-renew ng lisensya, pag-apply ng license to operate o pag-renew ng license to operate ng ating mga stakeholders. Kaya in-improve po natin online system na po ngayon at binabawasan po natin yung personal or physical transaction ng ating mga kliyente, lalong-lalo na po yung mga malalayong lugar. Kaya yan po ay ini-encode na nga lang ang kanilang mga requirements. Pero bago po i-release ang kanilang mga licenses, both LES, PNLTO, yan po i-validate muna natin. So kailangan nilang ibigay yung mga authentic and valid documents bago namin i-release yung mga approved licenses nila. Otherwise, hindi po ma-approve yan. So mananatili po ang ating SOSYA sa sabi nga lang, pagiging techie o gamitin natin yung ating technology
para po ma-improve ang serbisyo na binibigay ng ating unit. Kaya kung gusto kayo po, pwede ka mag-apply ng lisensya mo gamit lang ang cellphone mo. Kung meron kang internet. So pwede kang mag-renew ng lisensya mo. Pumunta ka lang po dun sa pnp.gov.ph and then puntahan po natin, kagaya nung pinakita natin dun sa website ng SOSYA. So mga programa po na yan, of course, kasama po yung community engagement. Sabi nila ang SOSYA ay ito po ay na nakalinya sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP. Hindi po nawawala ang community engagement ng ating unit. Kami po ay na-involved din sa mga civic actions, of course, yung mga, lalo na, ang advocacy ng inyong Assistant Chief ay anti-climate change po tayo. Tayo po ay advocacy kasama ang ibang Class 96 na magtanim ng maraming punong kahoy dahil nakita na po natin ang epekto ng climate change. And of course, sa ating pong integrity enhancement naman, pinapanatili po namin ang integridad, hindi lang po ng SOSYA, kung hindi yung integridad ng ating mga personnel na nagbibigay ng serbisyo publiko sa iba't ibang lisensya na kinukuha ng ating mga kababayan. And yung IT development po, isa yan sa ICT development ay isa yan sa mga focus o priority or way forward ng ating unit dahil gusto pa nating improve kasi meron tayong mga technical glitches pa rin na experience sa application online dahil hindi naman po natin na-perfect kung minsan ito. So in coordination with our DICTM at meron po tayong mga duty ITPOs o yung mga IT personnel dito po sa SOSYA ay inaayos namin lahat ng mga na-experience nating mga technical glitch para po maging smooth flowing or smooth flow ang ating online transaction. And lastly, dun po naman sa honest and aggressive law enforcement operations, patuloy po ang inyong PNP SOSYA na pag-conduct ng inspection, pag-operate ng meron po kasi mga agencies na expired na yung mga license to operate nila but they keep on deploying personnel. Isa po yan sa mga gross violations ng Republic Act 11917 at ang mga inspecting teams po natin ay hinuhuli at kinakasuhan at pine-penalize po natin yung mga lahat ng mga agencies na lumalabag sa panuntunan ng Republic Act 11917. Likewise, pati po yung mga security guards natin. Napakarami po kasing panuntunan ng batas na nag-regulate sa ating mga security guards o professionals at saka sa mga agencies. Kaya okay, Colonel, wag niyo po kaming iiwan. Tayo po'y magtutuloy-tuloy. Hanggang 1:15 pa kasama natin si Assistant Chief SOSYA. Pero tayo po'y mag-i-station ID muna. Yes. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras. 5 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon. Patuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capa. Okay, still with us is the Assistant Chief of PNP SOSYA, Police Colonel Joyce Patrick Sanggalang. Kulang partner yung pero natutuwa tayo dahil ang dami nating natututunan about SOSYA kasi nga marami nga talagang nag-iisip ano nga ba yung SOSYA. So
yung 5 focus agenda ng ating Chief PNP, no, kung paano ito inakap ng PNP Sosya. And we also know for one na gumagawa pa ng ilan pang mga programa ang ating PNP Sosya. Parang ang tingin ko naman sa lahat ng other government agencies, gumagawa talaga ng mga paraan ngayon na lalong Colonel, makaluwag, lumuwag yung pagpoproseso ng bawat individual na tao, no, sa kanilang mga offices concern. Napakalaking bagay talaga yung yung gamit ang computer through social media also, through computer also. But may mga danger din dito, Colonel. Ano po yung nais nyong ipaabot sa ating mga kababayan? And if by chance po, no, they've been using yung yung social media, meron po bang mga dapat iwasan na maaari ay yung pagkakamali na magagawa upon entering these datas and everything? Please take this opportunity, Colonel, na maipaabot po sa ating mga kababayan. Actually, ma'am, sabi nga natin ito pong online system ng SOSYA, hindi naman po yung 100% perfect. So, kung minsan may technical glitch din po kami na-experience dito. Pero po ito yung tinotroubleshoot kagad ng ating mga magagaling na mga IT personnel. So, yung po pag-apply, one time meron po tayong nakitang problema dyan. Ini-insist niya na bakit wala sa account niya yung reply ng SOSYA. Ito po palang security personnel natin na dahil hindi naman siya kaganon, kateki, ay gumamit po uli ng fixer. Ginawa po siya ng account ng fixer at saka nung sa aming makita rito, ginawan din namin siya ng account kasi di naman niya sinabi na meron siyang unang kinausap at siya ay nagpa-online. So nung makita namin dito, makikita naman ng IT natin yan, double account ang lumalabas. Ibig sabihin, dalawa ang account ng isang tao, ng isang aplikante. Yan po kagad natin kinukorek. So, dinidelete o binubura ng IT natin yung previous account niya, which is meron po kasi mga proseso yon na dapat mong sundin. Kung hindi mo masusunod, hindi mo madidelete yung naunang account. At hindi mapaprocess yung application kung double account ka, kahit po 5 taon na tayo nag-apply, dahil nga po hindi ma-identify kung saan talaga yung original account na ginagamit mo. So pagpunta rito, nagreklamo po sila, in-troubleshoot ng ating IT, at ginawa na lang siya ng new account kung saan doon uli in-encode. At within hours po, na-process naman at na-print naman yung idea sa isang araw. Kasi ito po ang isang iniiwasan ng mga gwardiya natin kung bakit sila po ay nahuhulog dito sa mga naglalakad ng kanilang mga renewal or application for less pay. Oo nga, sir. Bakit nga po? Opo. Ayaw po kasi nilang mag-absent actually. Kala nila ang pagproseso ay aabutin ka ng 1 linggo, 2 linggo. Sayang naman nga po yung no work, no pay nila. So ang ating pong panawagan ay during your off days, maaga po kayong pumunta sa aming mga RCSU offices o sa mga satellite offices, SATOS, o dito sa OSS na tinatawag natin. Maliban po rito sa opisina namin, meron po tayong one-stop shop dyan po sa harap ng Camp Rame, doon po sa Gate 1. Sa ilalim po ng opisina ng Firearms and Explosive Office, doon po mayroon pong SOSYA personnel na magke-cater din sa inyo. Pag marami po mga aplikante namin, yung iba nasa one-stop shop, yung iba naman po ay nandito sa opisina namin. Huwag po tayong Yes. Colonel, ngayon ko lang nalaman yun na I thought yung one-stop shop natin only is for firearms. Meron na rin pala sa SOSYA, no? Opo, meron na po tayo. Meron din po tayong satellite office dyan sa may Caloocan. Dapat pala in-advertise natin din yung mga offices natin kung locations nila. Ano po. Under pwede po yan ng... Colonel, pwede niyo pa pong ipadala sa amin? Yes, opo. Ang RCSU NCR po kasi napakalaki ng sakop niya, no? So meron siyang satellite office sa Caloocan at sa MOA. Yan. Kaya pwede po silang kung saan sila malapit doon. Pero kalimitan po itong mga nasa QC area natin ay dito na po nagtatransact sa may OSS at saka dito sa ating opisina rito pag marami. Kaya lang po, mag-online muna sila para mabigyan sila ng schedule
meron po tayong tinatawag na walk-in. Kaya lang po, second priority po kayo kung walk-in kayo dahil ang priority po yung may queuing number nung nag-online application. At kung maaga pong natapos yung online applicants, indicate po natin yung natitira nating walk-in para hindi naman po masayang yung oras at araw na pagpunta nila rito. Dahil hindi nila alam na akala nila pag pupunta ka, pwede ka na kaagad mag-transact. So, ang priority po is yung sa OSS natin is yung mga aplikante natin. Okay. At nakalagay naman po dyan, Madam, Ma'am Floria, Bokta Go ahead, Darius. sir. Yan. May nakadeploy tayong mga integrity monitoring team sa atin pong lahat ng opisina ng SOSYA. Baka po sila ay hindi naman natin maiwasan. Baka may nakapasok din tayong mga nakasibilyan. Sasabihin nila, ako magta-transact ng sa labas ng opisina po ito. Tapos sasabihin nila, kami ay taga-SOSYA. Makikita niyo po lahat ng mga taga-SOSYA. Meron po kaming ID. Ito po ay meron pong SOSYA. Makikita. Yan. Pag wala po siyang ganito, hindi po siya member ng SOSYA. Kung nakasibilya po siya, most likely yan po yung fixer. Sir, come again, pakilagay nga po sa tagiliran. Yan. Focus lang, no? Kasi we can play this. May file itong programa na to. Lahat po ng mga personnel ng SOSYA, meron po kaming individual IDs. So kung may makita po kayong ganito, pwede po silang magtanong kung saan, paano, at kung ano ang gagawin para makapagproseso ng kanilang transaksyon sa ating opisina. So no other issues no other ID being issued by SOSYA. Kasi kung may magpapakita po na ibang ID, hindi po pwede. Hindi po recognized yan ng yung SOSYA. Yung ipinakikita po ng Assistant Chief ng SOSYA, yan po yung lehitimong IDs ng mga empleyado ng PNP SOSYA. Okay, anyway sir, gustuhin man namin kayong makasama ng napakahaba pang panahon. But still, hihingin ko yung sinasabi niyong list of offices na maaari naming makatulong naman kami i-plug dito. We have only 5 minutes more to go and this time we will be asking for the parting message na ating butihing Assistant Chief ng PNP SOSYA, si Police Colonel Joyce Patrick Sanggalang. Sir, go ahead. Unang-una ma'am, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong May Kapal na binigyan tayo uli ng tsansa na maging host, maging guest. At of course, nagpapasalamat po Ma'am Florian Boctarius dito sa programa ninyo kung saan nailahad namin ng mga programa. Sana nagkaroon pa tayo ng mahabang oras para makapanayam ng ating mga kababayan. And of course, Bok Ben Kapili, yan, ang dating unit ko po sa Northern Police District, binabati ko. And of course, lahat ng mga naka-online po, nanonood ang lahat ng personnel ng SOSYA. Binabati ko na rin po ang ating CSD Director, Major General Benjamin Silo. Ang parting message lang po ng SOSYA o ng Assistant Chief SOSYA, pananatilihin po namin na ang serbisyo ng SOSYA ay anchored sa isang God-centered and service-oriented supervisory office for security office and investigation agency. Ganda naman. Ulitin ko po, God-centered and service-oriented SOSYA po ang ating palaging binibigay sa ating mga kababayan para po mapaganda ang ating serbisyo publiko. Yan po ang SOSYA and siguro po wala na. Babatiin ko lang si Colonel Jim Pahadong, classmate namin. Happy birthday, Bok. Attorney. Alam ko birthday niya ngayon, si Attorney. Hindi nga ako sigurado kung birthday niya kasi nagyaya. Kaya kino-confirm ko pa. Pero I know it is her birthday today. Soon to be. Anyway, sir, Police Brigadier General. Napaka-inspiring ng message mo, no? Yung God-centered na serbisyo, no? Na may puso, mapagmalasakit. Yes. Saludo tayo, no? Sa PNPA Kaagapay Class 96, no? Yes, pinabati ko na rin po lahat ng mga kaagapay at marami po nanonood ngayon para magtampo sila. And Congressman George Patrol Bustos, ayan po ang isa sa amin naging presidente ng Kaagapay Class 96. Anyway, sir, this is not the first time. Baka magtapo po pala, Ma'am Gloria. Second Senado po ng Napolcom, baka makalimutan natin. But this is not the first time, sir. Sa darating na mga araw ay muli namin kayong makakadaupang palad. Mula po sa LBKM, mula sa aming ama,
DDDO NPD Police Colonel Ben Liner Capili, taus-puso po ang aming pagpapasalamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na kayo ay makadaupang palad. Good luck po and congratulations sa binibigay niyong taus-pusong serbisyo sa ating mamamayang Pilipino. Thank you very much po at again maraming salamat. God bless us all. Okay. Okay, maraming salamat partner. Naghahabol na naman tayo, magpaalam ka na. Yes po, mula po sa Kapulisan ng Pamamarisan at Kamanaba, kami po ay magbibigay na may serbisyong malasakit, profesionalismo, of course mapagmahal na kapulisan. Uy, gaya-gaya siya oh. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, tulad po ng akala ko no, kulang pala kay Sir yung ano. Oo. Anyway, muli na naman po tayong dumating sa ating oras ng pagpapaalam. Maraming salamat po sa ating nakadaupang palad, sa ating mga tagapagtaguyod, sa ating engineering at sa aking mga buddies and pilots. Thank you very much. Ito po ang Abang Lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayong magkarinigan sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL.